Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito nga yung gagawin natin ngayon. Bubuhay natin yung isang conversion. So may marami po kasing nagtatanong yung proseso daw, yung pag-convert. Yan, dito makikita nyo yung proseso. At saka yung kung paano ginagawa yung conversion. So unang-muna, siyempre, gagawa kayo ng offset. Yan, una, puputulin nyo muna yung receiver. Kagaya nito, kapag ganitong Nimrod, titread nyo muna. Yan. Tapos, para yan ay masukatan nyo at saka pit na pit. Kung makikita nyo yung thread nya, ang ganda, lalim. Ganon din dito. Kaya lang ito, hindi pa hugas to. Hugasan ko muna at nang makita nyo kung tsaka para magtuloy-tuloy, kakikinis lang po kasi nito. Kininis na yung labas. Ayan, kung mapapansin nyo, makislap na siya. Okay na. So, hugasan po muna natin ng tubig, yung may sabon, para maalis lahat ng oil niya. Tapos patutuyuin, saka natin bubuin. Yun, ganun po yung una. Pagkagawa mo ng offset, yan, ikinisin mo siya. Kung may, wala pa po kasi tayong dye para sa anodize, kaya hindi po natin ang anodize to. Pero yan, since yan, ganyan, sisiguraduhin yung thread, iti-testing muna siya, lahat ng mga butas gagawin na, tapos iti-testing nyo siyempre, maipasok dito sa kanyang receiver. Ayan. So ayan, kung makikita nyo, saktong-sakto siya. Ayan. Bago naman naging sakto yan, nakailang tayo sa machine, kasi kapag kulang yung magbabawas ka pa kapag sobra. Kapag kulang naman, ganun din, babawasan mo rin kasi hindi mo naman pwedeng madagdagan. At saka mas maganda kasi yung original yung pagkagawa niya. So ito, make sure na malinis din. Ayan, medyo may konting kaya langis lang to, kasi habang binubutas natin to, lagyan natin ng langis para para maganda yung pagka-thread na. So ayan, lilinisin ng konti. Tapos make sure na malinis na talaga hanggang doon sa loob. Yan. So langis lang to. Ngayon ito, hugasan muna, saka papatuyuin, tapos saka bubuin. Ganun po yung gagawin natin dyan. Since malinis na at nahugasan na natin yan, una natin ilalagay muna dito is yung gauge. Kaya meron tayo nito. Tingnan natin kung kasukat. Kasukat niya. Yan, ang ginagawa ko dito, hindi ko na nilalagyan ng industrial plastic dito kasi minsan naubusan tayo. At saka isa yung magiging kalaban kasi nitong sa paghigpit, kasi kailangan niya i-press yun. Ito naman, nakakadagdag siya ng sukat. At saka siyempre, subok na natin to na teflon nilalagay natin dito. Since hindi siya part na gumagalaw, siya ay nakapix lang. Pag minsan mong nailagay yan dyan na walang singaw, taon na taon, napakatagal ng bibilangin yung panahon bago yan sumingaw. Kahit yung mga nire-repair ko na yung gawa ko dati pa na mini-maintain na, sira na yung o-ring, may leak na, hindi sumisingaw yung ganito. Hindi pa nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-repair nung maliban lang doon sa mga sira ng gauge. So ayan, socket wrench ang gagamitin natin. Yan, since hindi naman masikip yung pagka-thread niya. Yan. So yun, so okay na yan. Sigurado na yan na hindi siya sisingaw. 100% sure tayo dyan, kasi palagi na natin yan. So ito yung receiver. Bago natin isuksok yan, siyempre maglalagay tayo ng o-ring dito sa groove. Susukatan natin yan nung o-ring na magmamatch sa kanya. Kailangan po kasi yan hindi masikip, hindi naman maluwag, yung tamang-tamang, kahit nakakagalaw siya ng konti, okay lang po yun.
So susukatan natin, at saka yung wag masyadong masikip dito sa groove niya. Sukatin nyo rin dito. Ayan, o, kasi sakto siya dito. Ngayon, dito natin siya, ilalagay natin siya dito. Kailangan mararamdaman nyo lang ng konti yung pagpasok na ng ano niya, ng o-ring niya. Yan, kailangan lang kasi mag-match din doon. So yan, tetestingin muna natin, subukan natin idikit siya doon sa groove din na receiver kung papasok siya ng maayos, kagaya nung sinasabi natin, yung hindi masikip. So ayan, tingin ko okay siya. Luwagin nyo ng konti, tapos lagyan natin ng konting langis lang, konti lang. Yan. Para lang hindi siya masusugatan kapag may konting dulas, at saka may konting lubrication na rin. Yan ay mababasa rin yung receiver para ma-prevent din siya magkaroon ng kalawang. So ayan, make sure na huwag kayo maghihinayang magpalit ng o-ring kung masyadong mataba. Kailangan kasi papasok talaga yan sa loob, doon sa ano niya, doon sa groove ng receiver. Yan, kaya imamasahin nyo ng konti para kasi iniikot nyo para evenly papasok siya. Yan, kita nyo yan. Sure na kayo na wala kasingaw-singaw yan. Ayan, tama. At saka matagal ang buhay ng o-ring kasi sakto-sakto siya. Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. So ayan, sipati maigi kung okay naman. Yan, kung titingnan ko dito parang lampas, pero parang tabingi yung tabingi yung pagka-weld ng ano niya. Yan, malalaman naman natin siya pag may tangke na. Yun ang maganda pag hindi masyadong masikip yung pagkagawa ng ano. Yun, talagang sakto lang siya na mahigpitan. Yan, andyan na siya. So ngayon, lapat na lapat yan. Kung makikita nyo, ayan siya. Wala kasingaw-singaw yan dyan. Sure yan. Pagkalagay ng hangin yan, siguradong walang singaw. Ngayon, dito naman tayo sa regulator. Ayan, pinakita ako na kagabi, kahapon umaga, kung paano. Ito yung 1,500 yung setting. Ayan, pinakita ko na kahapon kung paano sineset to, kaya hindi ko nabubuksan. So ilalagay lang natin siya. Lalagyan din natin ang o-ring dito. Aside doon sa, ayun, kumakapit naman siya doon sa loob, maglalagay tayo ng o-ring dito. Pero yung o-ring dyan, isusukatin din natin dito yung kasya yung ano dapat, hindi maluwag, hindi masikip dito. So, ayan, hindi baling hindi siya mataba. Ayan, yan. Ayan, hindi pa rin kasya siya. Tingnan natin yung mas malaki. So, ayan. Yan, kasi kailangan hindi lalampas dyan. So, ayan, kasukat na siya. So, dito, lalagay natin dito sa puno. So, ayan, o. Medyo luwag pa siya rito, kumaano pa siya. Umiikot pa siya. Yun, napansin ko, hindi masyadong hakab. Yan, kapag gano'n na hindi masyadong hakab siya, pwede tayong pumili ng mas mataba, kaso parang wala tayong mas mataba rito. Ngayon, kung kulang, ito, matagal ko na experience din to, kasi itong Teflon, nagsiserve as ano pa niya. Yan, para malambot din yung nilalapatan niya. Nagiging ano naman yan, tumitigas yan dyan. Yan. Lalagyan natin siya dyan sa liig. At yan po kung hindi ano yung o-ring nyo, kung kulang sa taba, tapos wala kayong available, yan po ang magsiset niya ng tama. Yan. So ilalagay na natin. Ayun. Yan. Yung Teflon na yan, yan ang magsiserve na ano pa niya, additional na. So kung medyo may ano pa rin,
Kasi kailangan maramdaman mo talaga yung o-ring na humahakab siya. Ngayon kung hindi, ayan, ayan, since kailangan mo na talaga ng mataba, gamitan mo na siya nito, yung mas mataba. Although mas maliit siya na konti, para mas mabawasan yung size. Yan, alisin mo na yan. Yan ngayon dito, sukat na sukat naman siya sa liig nito. Kaya lang, medyo bubukas siya kasi mas maliit ito. Mas maliit ang bilog niya kaysa dito. Pero mas malaking taba siya. Kaya yan. Hindi naman siya masikip dito. Ayan, kung papansin nyo, madali lang tanggalin. No? Yan siya. Kaya lang, kung isusukat mo siya dyan ng diretso, maliit siya. Hindi siya pero dito, mararamdaman mo kaagad yung pagkagat ng o-ring. O, titestingin muna natin siya. So, ayun o. Ramdam na kaagad, malaki pa yung kawang. Ayan, kung mapapansin nyo, may kawang pa siya. So, lalagyan din natin siya ng konting langis. Ayan, para pag nilagyan siya ng hangin, magsisit siya kung saan siya talaga dapat nakapwesto. So, ayun o, ramdam na. Ayan, tapos hihigpitan mo pa siya, papasok na siya sa loob. Yan ay hindi makakalabas yan dyan. Kasi nga, buong wall, ayan, mapapansin nyo, nakalapat siya. So, ayan. So, buo na yung ano natin. Buo na yung receiver natin. Ano, pag nalagay yan dito, so ito naman yung isusunod mo. Doon na tayo sa valve kasi ito yung kasi hindi siya threaded, nakagaya ng isa na gagawin pa natin. Ayan. So ito yung valve niya. Parang gusto kong palitan ng firing pin to, pero titingnan natin. Ito rin yung sukat niya. Kasi dapat hindi masyadong matigas. Masyadong matigas yung spring nito. Yan ang sinasabi ko, kailangan doble yung spring dinoble. Siguro sumisingaw to dati, pero malalaman ko rin yan kung magre-repair ako rito kapag natapos ako. Doble yung spring dapat yan. Pag ginanon mo dapat malambot lang siya, hindi ganito katigas. O tingnan nyo, doble yung spring. So ito lang ititira natin kasi yan nandyan yung tamang lambot ng spring. Ayan. So ito lang ititira natin. Titingnan natin kung napipisil na. Dalawa kasi ang kung mapansin nyo, dalawa yung spring nya. So dito sa titingnan natin din kung maglalaro na siya. Ayan din. Try muna natin ulit. Yun, medyo malambot. So, yan, tama na siya. Naglalaro na. Anyway, lalagyan naman natin ito ng hangin bukas. Makikita nyo kung ano magiging niya. Pero tingin ko, kasi since hindi naman tayo nagpalit ng firing pin, is yun pa rin yun, lapat na lapat pa rin kasi industrial rubber yung nilagay dyan. So nasa na ba yung takip niya? Hindi ito. Ay, ito pa lang. Ayan. So ito ay mayroon pa tong nasa inyo sa pagitan. Wala siyang sa pagitan. Wala siyang industrial plastic. Wala siyang rubber dito sa pagitan. So, pero tingin ko, lapat na lapat naman. Kaya lang dyan, sisingaw siya dito. Lalabas yung hangin dito pag wala siyang rubber dito. So, yun, ang ipapakita ko lang sa inyo na bubuhin natin. Kaya lang, bukas, magpapabricate pa ako. Kasi since wala nga siya, kailangan yan dito ay may industrial rubber siya na lumalapat siya dito para hindi
magi-spread palabas dito sa palabas na itong kanyang swing, yung hangin hindi lalabas diyan. Kailangan doon mayroong parang pipe na nakaharang, saka ilalak na ganon. So yan naman yung proseso niyan, ganyan nga talaga kapag yung natapos mo na yung dito sa puno, ayan lapat na lapat naman siya, okay naman yung kailangan yun ay may rubber. So gagawa na, magpapabricate pa tayo nun bukas, tapos ilalagay na natin yung tank. Ito po yung ilalagay natin na tank. 45 ito. So maraming laman talaga to. Ayan. So dito wala naman tayong magiging problema rito. Yan kasi hindi pa ako naka-encounter ng sumingaw na ganyan ng may singaw, kasi magkamatch yan saka yung o-ring nya. So dito yan, since nakalagay na yung tangkay, pwede mo nang hanginan yan. Kung hindi ka sigurado dito sa mga ginawa mo kung magkaroon ng leak, pero since tayo sigurado na, nabubuhin na natin yan. Kasi pag ganyan kabisado na natin yan sa dami na ng ginawa natin na ganito. So ayan, ipapasok na natin yung kanyang barrel. Teka, sukat na sukat yung barrel. Pero tanggalin mo na natin kaya yung tank para mas madaling pagkasyahin. Ayan. Ayun. So ayan, nasa ibabaw yung makikita niyo yung sight. Ayan, makikita nyo yan, nagbawas tayo na spring para maging siya. Ito ay pagkatapos nito, ma-set mo siya lahat. Ayan, ganyan. At mailagay mo yung lock ng barrel. Tapos ilalagay mo na tong lock din ng barrel sa likod. Ganyan kasi yung Nimrod may lock talaga siya na nut dito sa likod. May machine talaga yung ginamit dito para magkasya, kasi papasok siya sa loob. Yan. Sorry. Kaya nagtaka ako kasi medyo yan. So eksakto naman siya. Ayan. Yun. So wala naman niya. Ito lang dito niya. Maring gawa natin ng paraan to kasi hindi masyadong lapat. Hindi na siya nakatukod sa barrel yung kanyang rubber ng swing niya. So yan. So parang sinukat yan, kung mapapansin nyo dito, yan, konti lang yung kanyang clearance. Ayan ganyan lang yung clearance niya, manipis na manipis. Yon, balik tayo sa proseso, yung tinatanong na proseso ng pag-convert. Yan, pagkatapos mong gawin yan, ayan okay naman, silipin yung ganyan. Diretso, di ba? Yan, diretso naman siya, pati sa tank, Ayan At silipin nyo siya, diretso siya. So, after na magawa mo na to, ang gagawin natin dito is gagawa natin ng barrel band naman. Yan. Gagawa ng barrel band dyan, and then gagawa natin ng extension yung barrel, kasi mas maiksi na siya, kung mapapansin nyo. Mas maiksi na siya kaysa doon sa tangke niya. So, pero maiksi pa rin tong air gun na to, kasi tingnan nyo kung ilang dangkal ko lang siya. 1,
dalawa, wala pang tatlo. Oh, yan ang labis ng kamay ko. Wala pang tatlong dangkal yung air gun. So, maiksi pa rin siya. Kahit nakabitan siya ng mas malaking tangke. So, ayan ang... Yan sa ngayon, yung maisi-share ko sa inyo. Ganyan lang binubuo yung air gun. Huwag nyo na lang itanong sa akin kung paano ginagawa yung offset. At kailangan nyo dyan, may machine kayo. Wala pa pong tornero na nagtanong ng ganyan. Kasi, yung isang tornero, pag nakakita ng layout, alam niya na yung gawin. So, kung itatanong nyo sa akin kung paano yung ginagawa, paano yung pagmasin yan, baka hindi ko na rin kayo turuan. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi rin naman kayo tornero eh. Hindi rin nyo naman magagawa yun eh. Bibigyan nyo lang ng parang bibigyan lang natin ng medyo kasi may tornero na iba-iba yung technique, tapos makakita siya ng technique na mas madali, mas maaluman, mas accurate. So unfair naman po yun para sa akin kasi hindi nyo rin naman pakikinabangan. Bakit ko pa ituturo? Eh yung tornero, kaya-kaya niya naman gawin yan in his own way at saka in his own style. So pagdating diyan, nakakaiba-iba po tayo ng style. So yun nga, ang natin, gagawa ka muna ng offset. Pagkatapos mong putulin ito, ang receiver, pwede mo na siyang i-thread. After mo ma-thread, yan, meron ka ng pagsusukatan, pwede mo nang gawin yung offset. Para ibabagay mo na lang siya doon sa thread ng receiver mo. So ayun, yun sa ngayon ang maituturo ko sa inyo, maisi-share ko sa inyo. Ganyan lang po kabilis binubuo ang isang air gun. Kaya lang po, kaya mas mabilis po siyang i-maintain is kasi kung makikita nyo, wala akong ginamitan ng tools kundi itong gauge niya, yung output gauge. Ito na yung ginamitan ko ng tool. Kapag maintain mo naman yan, di mo naman yan kakalasin. Sa experience ko kasi, tumatagal yan ng mahabang panahon kasi hindi naman yan gumagalaw maliban lang doon sa gauge mismo. Yun lang yung gumagalaw, yung pointer niya. Yun lang yung gumagalaw dyan. So dito sa puno na nilagyan natin ng teflon, hindi naman yan ginagalaw. So andyan lang siya. I-maintain nyo rito is yung o-ring lang nitong receiver mo, o-ring nitong offset mo, at saka o-ring mo dito sa pagitan sa regulator, o-ring sa regulator. Yung regulator sa loob, may o-ring din yon, mini-maintain din yon. Yun po ay magandang klaseng o-ring, hindi basta-basta o-ring. Makunat, matigas na o-ring po yung nakalagay dyan at mamahaling o-ring talaga. Kasi naglalaro yung plunger nun, atras abante yon. Kapag ipuputok mo, maatras siya or umaabante, depende kung bawas, atras siya, and then saka siya aabante siya para malagyan naman, mapalitan yung hangin na nawala dito sa receiver mo na inilabas niya. Kaya mabilis naman yung instant yun. So hanggang dito na lang po, at sana ay naunawaan maigi yung isinare natin na ito. Yun nga lang, hindi ko muna ito hahanginan, pero sure po tayo pag ginawa yan, kasi gano'n lang naman sa tagal na natin gumagawa nito, alam na natin yung gawa na dire-diretso, yung pwede tayong lumaban ng pustahan, sisingaw. Dito lang sa puno, yung kanyang tube na gagawin natin, tube na industrial rubber. Kailangan po, yan po kasi ay pag pumutok na ganon, sisingaw yung iba papuntang ganon, papunta dito. Kasi hindi po siya threaded ang kanyang o-ring. Wala siyang o-ring dito sa pagitan ng butas. Wala siyang o-ring dyan. Ang kanyang o-ring nasa loob para hindi sumingaw yung laman ng plenum. Yung po yung ito rin po yung trabaho nitong nut na to, para hindi lumabas yung valve na yon.
So, since wala nga, nandito lahat kasi yung gamit niya, kahit sa pinakamaliit na parte nandito, eh wala siya talaga. Kaya ang gagawin natin, magpa-fabricate na lang tayo. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo nga pala. At nandyan kayo hanggang ngayon na matagal akong hindi nakagawa ng video. Ngayon lang ulit tayo nagbabalik. Maraming salamat po. At naging busy tayo ng matagal-tagal din kasi 2 bahay po yung pinagawa natin. Inabot ako ng halos 5 months. So, halos 5 months akong walang video. Pasingit-singit lang. Naasikaso ko yung FB lang. Kaya maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Ayan nyo, at patuloy tayong gagawa ng mga video na kahit papano makakuha kayo ng mga idea. Saka yung hindi ko dating ginagawa, yung hindi ko dating itinuturo sa inyo, sinishare sa inyo, sinishare ko ngayon para ma-maintain nyo yung mga airgun ninyo. Kasi kung paano ko yung binuo, pag kinalas mo, ganun din, magkalas-kalas man yan, tapos bubuin mo, ayun, meron na kayong idea. Para yung may mga airgun dyan na ganito, hindi na kayo mahirapan sa pag-maintain ng mga airgun nyo. Total, matagal naman yan masira. Taon yan masira. Kahit yung mga o-ring yan, taon masira. Kaya, hopefully, darating yung time, mababawasan yung magpapa-repair sa akin ng naglilik, kasi kaya niya nang kalikutin yung mga airgun niyo. Kasi ganyan, kailangan lang pulido yung pagkagawa, walang patama, para naman madali talagang i-maintain.